nang dahil sa Cara E. Cruz, nawala ang buhay ng isang 20 anyos sa Malabon City. This is a story of a man na biktima ng sinasabing matagal ng anti-poor na gambling laws. Third year college na si Dion Angelo de la Rosa. Pag-asa siya ng kanyang pamilya dahil panganay siya sa 6 na magkakapatid at kaunti na lang ay matatapos na niya ang kanyang human resources course sa isang college sa Malabon. Walang matutupad sa mga pangarap na ito dahil wala na si Jello. Namatay siya dahil sa leptospirosis. Pahiram ng ilang minuto at pag-usapan natin kung bakit bukod sa sakit ay at fault din sa pagkamatay ni Jello ang pagtingin ng ating bansa sa sugal. Ikwento natin ang buhay ni Jello base sa impormasyon na galing kay Cardinal Pablo Virgilio Ambo David. Given naman na bahain sa Malabon, sa Navotas at mga karatig lugar. July 22, habang binabayo ng malalakas na hangin at ulan, ang Kamaynilaan ay hindi umuwi ang tatay ni Jello. Kahit baha ay tinulungan ni Jello ang kanyang nanay na si Jeneline na bulag sa isang mata na hanapin ang tatay niya. Ang sabi, hanggang bewa ang baha nun pero sige lang sa paghahanap si na Jello. Hindi nila alam na naaresto na pala ang tatay niya dahil sa illegal gambling. Hindi big time na sugal ha, hindi rin pogo, kundi Cara E. Cruz lang, as in yung pagsusugal gamit ang barya. Kahit baha ay umikot sina Jello sa mga police station sa Caloocan, sa Malabon, sa Navotas, pero hindi pa rin nalalahanap yung tatay niya. Later on ay nakita ni Jello ang tatay niya na nakakulong pala sa isang police station sa Caloocan City. July 22 pa nawawala ang tatay ni Jello, pero July 25 pa nila nalaman at sinabihan ng mga pulis na naaresto nga ang tatay niya. Ang kwento ng tatay ni Jello, pagka-aresto pa lang sa kanya noong July 22, ay nagmamakaawa na siya na baka kung pwede ay sabihan ng kanyang pamilya. Pero hindi na pumayag ang mga pulis. Ayon sa batas, kapag naaresto ang isang tao, may karapatan ng pamilya niya na malaman ito at may karapatan din siya sa isang abogado. 30,000 pesos ang ipinataw na piyansa para sa tatay ni Jello. Hindi nila ito afford kaya nanatili muna sa loob ng kulungan ang tatay ni Jello. From time to time, binisita ni Jello ang kanyang tatay sa loob ng kulungan kahit pa may baha. Saturday, July 26 ay nilagnat na si Jello. Nagsorry pa nga siya sa mama niya na hindi niya muna ito masasamahan sa pagbisita sa tatay niya. Sacristan din si Jello at nag-excuse muna siya doon sa kanilang simbahan na hindi muna siya makakapag-serve. Bukod sa lagnat, umapagpag na rin daw ang katawan ni Jello. By Sunday, July 27, ang 3-year-old na kapatid ni Jello ang nakadiskubring patay na ang kuya niya. Leptospirosis ang dahilan, isang sakit na nakukuha sa ihi ng daga. Pag ikaw ay nagkaroon ng leptospirosis, may chance na magkaroon ka rin ng organ failure katulad ng liver at kidney failure. Maraming layers ang kwentong ito pero let's point out na napaka-importante nung puntong ni-raise ni Cardinal David about gambling. Matagal nang ino-oppose ng marami ang pagiging anti-poor ng mga batas natin laban sa gambling. Ayon sa Presidential Decree No. 1602 na ipinasa sa ilalim ng diktador na si Ferdinand E. Marcos ay bawal ang pagsusugal na uso sa mga mahihirap hanggang sa middle class, tulad ng Weteng, Hay-Alay at Cara E. Cruz. Pero pwede ang online gambling kasi wala pang batas o desisyon na nagbabawal dito. Kahit pa nalulugmok na ang ibang mga kababayan natin. Compare that to Presidential Decree No. 1869 na gumawa ng PAGCOR para i-regulate ang mga big time na sugal tulad ng casino. So parang bawal pag mahirap pero pwede pag mayaman. Kamakailan ay naglabas nga rin ang mga Catholic bishops ng kanilang pastoral letter condemning itong online gambling. Sabi ng mga obispo, ang online gambling ay nagdudulot ng moral and social crisis. Tapos, may mga mababatas din na nagsusulong na ipagbawal ang online gambling. I-mention din natin ang isang Supreme Court case na inalabas this 2025 kung saan na-acquit ang 2 lalaki na naaresto for playing Cara E. Cruz. Sa concurring opinion niya, sabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, ang broader o mas malaking issue sa sugal ay yung batas mismo. Itong batas laban sa pagsusugal ay applied unequally. Ang punto ni Leonen na punto rin ni Cardinal David ay hindi ba double standards na pinapayagan yung mga malalaking pagsusugal pero yung mga street games katulad ng Cara E. Cruz ay nakukulong yung mahihirap? Ayon kay Leonen, ang system ng pagtingin natin sa pagsusugal ay tinatarget ang mga mahihirap. At itong unequal treatment sa mga nagsusugal na nakabase sa kanilang katayuan sa buhay ay violation daw ng Social Justice Clause. At syempre, wag natin kalimutan ang perwisyong idinulot ng mga pogo
na involved din sa sugal. Ang EO number 13 series of 2017 ni former President Rodrigo Duterte ang isa sa mga basis kung bakit nasemento sa regulasyon ang mga pogo. Meron namang sumubok laban doon sa constitutionality at legality ng mga pogo sa Pilipinas. Nag-file yan ng SC case pero na-dismiss yung kaso due to technicality. Ibig sabihin, na-dismiss not necessarily on the merits of the case but may prosesong hindi nasunod. And fast forward to 2024, 2025, meron tayong mga crackdown sa Pogo, meron tayong Alice Go and Cassie Ong saga dahil sa mga alleged crimes na involve ang Pogo katulad ng kidnapping and serious illegal detention. Last year lang nagkaroon ng ban sa mga Pogos dahil sa pangalampag na ginawa ng ilang mambabatas katulad ni na Senators Risa Ontiveros and Win Gatchalian at sa pangangalampag ng taong bayan dahil sa patong-patong na reklamo laban sa mga Pogo. Ang lungkot na kailangan pang mawala ni Jello para ma-bring up ulit yung issue about double standards sa gambling. Disappointing and nakakagalit kasi nga naman, bakit nga naman may mga batas katulad ng batas laban sa gambling na umaagrabyado sa mga mahihirap, katulad ng pamilya ni Jello. Kung interested pa kayo about this conversation, please download the Grappler Communities app and join the Justice and Crime channel.